matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe. Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, magandang morning Eastern Visayas, magandang morning Pilipinas, magandang morning world. Welcome ating programa okay, good morning Eastern Visayas. Aton pan Miyerkules nga edisyon June 17, 2026. Iniday sila lo sa Bilizar, Radyo Pilipinas, Borongan. Ito niyo makakausa, mananagbalay sa kupino sa ka-oras nga programa ha kahanginan. Siyempre ha, supervision ito naman Station Manager at Ruth Rivera Abunda. Inoopdan ako, didi ha Technical Division, nera Chief Teka Joey Policarpio nga ni Engineer Mark Gagwa. Ngan siyempre, ikaw po ko gihapon iton bugos nga pwersa.
hit production team din nila Radyo Pilipinas Borongan. So ang taramdan, good morning Eastern Visayas, amiton katig-uban hiton mga balita din niya rihiyon. Iginapapahamtang ha iyo na Presidential Communications Office kinukomponerhin na tulong nga radio stations din niya Eastern Visayas sa Radyo Pilipinas Borongan, Kalbayog ngan sugod. Kaupo diton Philippine Information Agency ngan inuupdan gihapon kami hiton DYDC hiton Visayas State University. So abot nga hiton mapaso na liwat nga panahon ay maupay na lang inuran kami kagabihin na masulog, and yan na naman nga aga mayada kami maupay nga panahon. So naging malangpuson ang kasalang bayan hiton city government hiton Borongan nga gindumara yan ang alas 5 aga didi hiton amon kilala nga nabantugan na nga tourist destination didi syudad hiton Borongan. Didi ay Hibakong Sea of Clouds and Nature Park. Okay, Hibakong Sea of Clouds and Nature Park gindumara ton kasalang bayan iyan ang kaagahon, no? So, naging malangpuson. Siyempre, pinangunahan naton amon City Mayor Jose Evan Bayan si Agta. Alright. So, may kasangkaya na no, sa ako sa ka-oras, magkakarampang kita para ipadangat aton mga balita nga nagtikang hiton magkaiba-iba nga probinsya hiton rehiyon. Pinaagihan yun Radyo Pilipinas nga sugadwan PIA nga DYDC nga iyan nga mga oras kakadtuon ta na ano aton sitwasyon. Okay, panyumumustahan ta ito natin mga magiging kasugbong hapagbalita. Unahan ta ito na Radyo Pilipinas Sugod Southern Leyte. Hinodala ito na ada. Ay, okay. Miss Dalia, magandang morning. Kumusta ito na aga dito Sugod Southern Leyte? Good morning, Eastern Visayas. Yes, sa today's good morning. Mayong buntag sa ito nga mga kaubanan diha sa RP Borongan. Sa pagpanguna ni Ati Ruth Abunda. Same with Sir Jean Navilon diha sa RP Calbayog. Ma'am Steffi Libarios diha sa Philippine Information Agency. Sir Glody Kayunda no, sa DYDC. Good morning, good morning. Yes, update sa Southern Leyte. Haunahon na to ang sitwasyon sa to nga nasinati nga panahon. So far maayo ang ato nga panahon na days. Bisan na alas 8 pa sa buntag, grabe na kainit ang ato nga nasinati no. Wala tay nakita nga dunay padagdag-om. So we expect nga tuloy-tuloy ang ato nga masinati nga kainit no sa panahon. So mura og anad na tani ini nga ato nga nasinati nga panahon, kanunay nato nga pahinomdom. Always nga magsigi og inom og daghang tubig og kato mga dunay maintenance ayaw in town ninyo kalimti ang inyong mga tambal. Yes, sa atong update sa atong sugang dagitab. Adunay naka-schedule nga power interruption karong adlaw alas 9 sa buntag kutob sa alas 11 sa buntag. Ang mga maapektuhan mo ang portion sa Ilihan ng Macrohon, paingon sa Ginabunan na Malitbog o Bagong Silang diha sa lungsod sa Macrohon. Ang hinungdan ni mga gala mao ang final tapping sa single phase line sa sitio Mabanga, Ilihan, Macrohon. So karon lang ni nga buntagi pasabot, so hopefully ang tanan adunay igo nga panahon no para pagpangandam sa mga brownout. Tinuon pila raman ka oras, but kining mga oras sa mao pud ni ang init no nga masinati nato. So andam-andaman gyud ni nato ning ato nga kining masinati nga pagpaong sa kuryente karong adlaw. Also ato pud ay pasabot ati days no sa ato nga mga kaubanan karong buntaga nga dunay gyoy taas nga pagsaka sa presyo sa ato nga taripa sa kuryente for Southern Leyte. No, so for the month of June anaa sa 4 pesos ang diferensyas kung ato nga itandi no sa ato nga taripa for the month of May. Sumala pa sa ato nga suleko nga ang hinungdan nga nung taas nga ato nga taripa for
the month of June mao ang ato nga power cost nga gilangkuban sa generation charge o transmission charge, apil na ang kining ato nga other government charges. No, so ato nga pahinumdom sa ato nga mga kaigsuunan nga magdaginot no sa paggamit sa ato nga kuryente aron makalikay no ni ining taas nga bayro nun. And also labi na Pilang aumento, Dalia? yes, at today's Per 4 kilowatt peso. hour. 4 pesos. Oo, 4. From 12 pesos last May, kini sa 16 pesos per kilowatt hour karon. No, grabe kataas sa days ug matud pa taas kuno ang demand nato karong buwana and nagkanipis ang supply even ang ato nga National Grid Corporation of the Philippines no nagpagawas man to ni aging mga simana no nga anaa sa yellow and red alert status ang tibuok Kabisayaan no kini nagpasabot nga nagnipis ang supply no sa ato nga kuryente and usa na sa hinungdan nga nung nagkamahal ang ato nga pagpalit niini sa ato nga kining supplier no so usa gyud na sa yango karon sa ato nga mga konsumante no nga very init ang ato nga panahon and kinahanglan gyud no nga kining bantay ta sa ato nga paggamit sa ato nga mga appliances, especially kining ato nga mga air condition. And also, pahinumdum di ay karon sa ato nga Bureau of Fire Protection kay nagkaanang po og kadaghanang sunog no dinhi sa Southern Leyte. O kung ugaling mag-upgrade ta sa ato nga mga appliances, labi na kining air condition. We make sure nga kining ato nga mga linya no suitable sa kining mga dagko na nga kilowatt sa ato nga mga appliances. So, Miss Dalia, yes, siguro at yung least. uminto, reflection na yon sa buong region kasi iisa lang naman yung mga power suppliers natin. Magkaparihas yung mga power suppliers natin sa lahat ng mga electric co-ops sa region. Well, siguro at days na doon na po yung mga aumento sa uban nga electric cooperatives but I cannot say sa uban nga mga co-op sa Tibuok Region 8 kung pila gyud ang ilang nga aumento kay for Southern Leyte Electric Cooperative nagpagawas man sila dili pa lamang dugay or last Tuesday no nga or yesterday nga dunay aumento gyud no nga 4 pesos. So at least man lamang makasabot ang ato nga mga kaigsuunan kay ang billing niini for July pa man. So at least makasabot ang ato nga mga konsumidor nga imbis nga mag-usik-usik sa kuryente o pagno na lang ang ilang suga panahon sa gabi o sayo pagno ng suga para makatipid no sa ato nga bayro nun. Taas yun taas. Taas. Oo, taas gyud ni Ate Days na binakay sumala sa NGCP nga nagkanipis ang supply nato. So kining law of demand and supply kaning magkakontraraba ni sila, no? Related rarabag yun ni sila, no? So taas gyud ni ang ato nga kuryente pohon-pohon. Yes, sa ato nga dugang update sa Suleco, nag-hiring di karon ng ato nga Suleco o Consumer Welfare Assistant. No, so sa ato nga mga kaigsunan nga gusto or nangita og trabaho, ma-assign kini mga igala sa hinunangan na sub-office o sa mga dugang pa nga mga job qualifications or requirements mamahimo nga mobisita no diha sa ato nga Facebook page sa Southern Leyte Electric Cooperative o aron masayod og magiyahan og unsa ang mga angay nga buhaton sa pag-apply. Also, sa ato nga update sa tubig, so far, wala may abiso, bata sa ato nga nasayra no, nga adunay mga paghinay, no, nga masinati ilabi na gyud panahon sa peak hours, o kining alas 6, alas 7, hinay na ang ato nga masinati nga tubig, and diri sa hapon nga dapit, no. So, ato nga abiso sa ato nga mga kaigsunan nga andam or sawdaan og kining inyuhang panggamiton nga tubig. And make sure na lamang po nga takban kay basin og pamugaran po ni og mga kitikiti, mga lamok ug uban pa. No? So kinahanglan gyud ta amping ni ana. Alright, sa itong mga nahipos nga balita din sa Southern Leyte, SLSU nagpahigayon og pest control services sa Sogod Campus. Masin City Mayor giila si top performing city mayor sa Eastern Visayas.
Kapin 200,000 gigahin nga premyo sa ipahigayon nga Inter-Barangay Basketball Tournament diha sa Silago. Sa today, sa ato nga pagbalik ato nagyong ihatod ang hingpet nga detalye niini sa ngalan sa ato nga station manager Sir Dindo Alaras, kininyo nga lagad sa kanginan Dalia Abiara oret. Kaubanday nato sa Master Control Engineer Nuki Parado. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Thank you, Miss Dalia. Na paunang impormasyon, situation report, ngan sugod man headlines sa mga balita at ikang Radyo Pilipinas sa Southern Leyte. This time, oras nga 13 minutos sa nakalabayhan alas 8 haaga. Kadtuon ta naman ang DYDC and Visayas State University. We have Glody Kayunda. Maadjong buntag sa inyo diha. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning Ma'am Daisy. Ug good morning sa imong mga kauban diha sa Radyo Pilipinas Borongan City. And also kang Sir Jean diha sa Radyo Pilipinas Kalbayog o kang Miss Dalia diha sa Radyo Pilipinas sugod sa Southern Leyte o kang Ma'am Steffi sa PIA Tacloban ba? Tacloban no. And good morning. Sugad man ito ni mga kaupo dito Happy IA. O sa ngalan sa mong station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Glody Kayunda, o akong kauban si Jackster Quizon, ang maghatod kaninyo og update o mga balita nga nahikay dinhi sa Dakbayan sa Baybay. O para sa update sa weather diri sa Baybay City, so, lao man na ang mainiton nga panahon. Nindot kayong buntag karon no? Nagpakita ang atong adlaw karon nga adunay temperatura nga mokabat sa 28 hangtod sa 30 degrees Celsius. Busa ayaw kalimot magdala sa inyong mga payong kung mogawa sa panimalay, so proteksyon sa init ug ulana ug magmatngon ug padayon sa pagsubay sa mga weather advisories. Ug update sa pagtaga kuryente sa Baybay. So far nag-backread ko diri sa mga post sa Layeco 4 no, wala may gipagawas nga increase sa singil sa kuryente. Wait lang. Siguro sa Amora. Medyo siguro kung layo na. Sana all. Sana all. Mayon ta no, magpadayon niya wala increase. Pero so far sa among nabantayan sa mong mga bill, murag ni kunhod gamay ang among nabayaran from 1.6 na himo siyang 1.5 something. So may tuloy-tuloy na ang pagkunhod. And para sa power advisory adunay pagahimuon nga adunay scheduled power interruption karong Sabado, June 20, 2026 tungod sa maintenance activities sa NGCP. So iandam lang inyong mga rechargeable diha nga mga electric fan o kung sa paman diha ang mga batteries no kay usa ka dini kadlaw nga power interruption. So ang apektado nga lugar pipila ka barangay sa Baybay City maapektuhan sa brownout gikan sa alas 6:01 sa buntag hangtod sa alas 6 sa gabi. Samtang ang ubang lugar adunay temporaryong interruption sulod sa labing minus usa ka oras. Ang tibok inupakan ngadto sa Matalom area maapektuhan usab sa labing minus usa ka oras nga brownout sa hapon. So gipahinumduman ang tanan nga ang kuryente mahimong mobalik og mas sayo o mas ulahi depende sa dagan sa trabaho sa NGCP. So palihog andama ang inyong mga kinahanglanon ug magmatngon kanunay. Ug update diri sa pagtaga tubig sa Baybay. So according sa Baybay City Water District no, wala may taas sa singil sa water service no. Nagpahibalo nga normal lang gihapon og padayon ang supply sa tubig sa ilang service area. So wala gipaabot nga o pagkunhod o pagtaas sa presyo sa tubig sa pagkakaron. Padayon lang og hapsay nga paggamit sa tubig og dapat no responsable ang paggamit sa tubig para malikayan sad ang kining pagkahurot sa tubig no. Update sa peace and order diri sa Baybay, hapsay ug malinawon ang kahimtang sa Baybay City. Walay na dawat nga reports nga dagkong insidente nga nakaapekto sa kalinaw o kahapsay sa syudad. So padayon ang pagmonitor sa mga otoridad aron masiguro ang kaluwasan sa tanang katawhan. Og update diri sa Visayas State University, pagabuhaton ng Job Fair 2026 sa RDE Hall sa Visayas State University. Gidapit ang mga job seekers
sa labi na ang mga graduating students, alumni ug mga non-vescans nga motambong aning kalihukan aron makakita og mga oportunidad sa trabaho gikan sa nagkadaiyang kumpanya o organisasyon. So mao katong ang update diri sa Dakmayon sa Baybay ug galang sa mga balitang nahikay. 1 copy manuscript submission policy gilunsad sa VSU Baybay ug VSU magpahigayon og one-stop shop admissions ug enrollment karong Hunyo 29. At ang mga detalye niining mga balita sa ikaduhang bahin ng atong tulamanon ng Good Morning Eastern Visayas. Balik tidahay mo, Ma'am Daisy. Thank you, Glody. Han pauna nga impormasyon. Ngan bueno, nga to naman kita, Radyo Pilipinas sa Calbayog. Adi gihapon makakaupod ta, Acting Station Manager Gina Vilon. Magandang morning. Good morning, Eastern Visaya. Yes, good morning, Kaupod Daisy, DYES Radio Pilipinas, Borongan City. Ang sa bugos nga pwersa sa PBS Borongan sa pagpanguna ni Station Manager Ruth Abunda. Good morning, usab sa sugod Southern Leyte kan kauban Dalia ug sa bugos nga staff and management sa SL Radio Pilipinas sugod sa pagpanguna ni Station Manager Dindo Anaras sa maadyong buntag Dalia. Good morning sa amon ka PCO dida sa Philippine Information Agency PIA Tacloban. Kan Miss Steffi, good morning. Yan, sugod man kan Sir Glody dito sa DYDC FM Bisca, Baybay City, Leyte. Dito sa siyudad San Calbayog, maadlaw na liwat. May mapasok na liwatan panahon magkulop dito sa Calbayog City. Paray na uran-uran dito sa amon sa Calbayog. Sa peace and order situation, generally peaceful. Waray untoward incidents nga nagkaintatabo sa naglabay nga 24 oras. Sa pagtaga tubig, ka Sankulop nag-post service advisory ang Calbayog Water, low pressure ngadto sa kawaray tubig. Din papaybaro ang mga concessioners ang Calbayog Water nga ang bugos nga service area ang yana nakaka-eksperyensya sa hamubo nga water pressure. Tubtob waray awas sa niyong mga gripo. Tungod sa power interruption nakapiktar sa Kabatuan Pumping Station. Sa kadugangan ang standby generator set sa Calbayog Water naka-enkwentro sa mechanical issue ngan waray makahimo pag-start mga usa ngan katunga ka oras salit nakapiktar sa water supply operations. Ang water supply ang ginilauman nga gradually manonormalize sa oras ngan commercial power ang may balik sa Kabatuan Pumping Station. Kaangaro ang Calbayog Water sa pasensya sa sining nga inconvenience ng salamat sa niyo pag-intindi. Dumuon mga post, mga reklamo sa social media partisan ira mga bills hataas ang sukot sa Calbayog Water pero miskin waray mechanical trouble, pasigi man lagi hapon ang gutiay o sering pa kawaray maluya ang pressure sa tubig. Di rin na kakasagka sa mga tagas ng mga lugar. Sa pagtaga kuryente naman mga kasanggayan, mga pahibaro sa Melco 1 may the District Election Advisory. Atensyon para sa mga
member consumers sa Tinambakan District, member consumer owners. Ang sa Melco 1 magdudumara sa district election para sa District 1 Tinambakan yan ang Domingo, Hunyo 21, 2026. Ang screening committee official nga nag-qualify kan Miss Edith Serato, ang MCO tikan sa Barangay San Joaquin, Tinambakan District, pagin nag-uusahan lang ang kandidata para sa posisyon sa Board of Director para representar sa District 1 Tinambakan. Ang polling precinct San Joaquin Central Elementary School sa Hunyo 21 ang pamutos magdidikang alas 8 sa naaga. So amo doon na pahibaro sa Melco 1. Nga para naman sa mga tinahod nga mga member consumer owners sa Matuginaw, ginpapaybaro nga na mapartisipar ang sa Melco 1 sa pag-imon nga serbisyo karuban sa Munisipalidad San Matuginaw, iyan na nga adlaw. Pwede niyo ipadangat ang iyong mga concerns, pagdaga kuryente o mag-avail sa mga serbisyo sa natong kooperatiba nga pamayan sa natong mga bills. Amod to ang napaibarosan sa Melco 1 nga adi naman ang mga headlines ang igpapasa ng mga balita sa Radyo Pilipinas sa Kalbayog niyan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Mga pamilya nga naapiktaran sa sunog sa Barangay Dagum, Makarawat, 15,000 pesos nga ayuda. Masobra 300 milyones pesos nga bulig og proyekto gingahin para sa Mapanas Fishery Hub. Community Health Caravan gindumara sa San Jorge, Samar. RCESP Servisyo Caravan nagatag libre nga serbisyo sa mga residente sa Matuginaw. Amwad to ang aton mga headlines, mga detalye katukiban niyan sa second half. Sa Good Morning Eastern Visayas, alas 8:25. Morning Eastern Visayas. Salamat Jean na mga pangunang impormasyon lakip na ato na mga laray uluhan na tikang nida Radyo Pilipinas sa Kalbayog. Nga na yana katonta naman ang Philippine Information Agency. Magandang morning Miss Steffi Libarrios. Good morning Eastern Visayas. Yes, good morning Miss Daisy, Miss Dalia, Sir Glody, and Sir Jean. And good morning gihapon na aton mga mamarating and online viewers sa social media. On behalf of Miss Aileen Diaz, GIC of Northern Samar, ako laanayin iyo makakaupo din nga aga para magpadangat hin mga balita ng impormasyon. So, kabutangan ng panahon yan na, di na syudad ng Tacloban. Still, no, nakaka-experience kita yan na hin mapaso nga panahon. So, pagkaya na nga aga, 29 degrees Celsius ang aton didi temperatura. So, para atong power update, so far, waray pa man yan nga aga abiso hing power interruption ng Leyeco 2, pero may ada naka-schedule nga power disconnection Leyeco 2 yan nga adlaw June 17, 2026 to some areas or barangay sa Palo Leyte. So inian Barangay Salvacion, Zone 6, Santa Cruz, Naga-Naga, Salvacion, and San Joaquin, Zone 7, Palo Leyte. So para naman ha atong power update, good news, no? Waray man nakita nga abiso or notice of power interruption ng disconnection. So, para yan na naaga, anin aton na nga nahikay nga balita, kaandaman han Northern Samar Kalamidad, igimpakita Fort Ibabaw Rescue Jamboree. 300 million pesos nga kantidad ng programa ng proyekto, igin alutaga han Northern Samar. Ang detalye nga mga balita, nurunian ha ato second half. Back to you, Miss Daisy. Good morning Eastern Visayas.
Thank you, Miss Steffi. Ano hadton mga panguna nga impormasyon tikang gaman ha Philippine Information Agency. Ngan bueno, oras naton 27 minutos na nakalabayhan alas 8 haaga. Sitwasyon naghapon di naman ha syudad hiton Borongan in hapag taga kuryente namon nag-expect kami hindoro-diretso nga serbisyo dara kay waray abiso for power interruption. Hapag taga tubig may ada notisyahin disconnection iton Borongan Water District buwas nga adlaw June 18, 2026 ha barangay Alang-alang. So may ada pa kamo sa kaadlaw iyan ang adlaw para makabayad ato niyo unpaid nga power bill para malikyan iton disconnection. Ngan bueno para ton headlines ang mga balita na hikahin Radyo Pilipinas Borongan para yan ang adlaw Miyerkules June 17, 2026. Consultation workshop papag-update han Protected Area Management Plan kon PEMP gindumara han DNR di syudad han Borongan. Samtang sobra 14,000 nga binta nahitala hasyahan nga adlaw han Dukwag Agri-Fisheries Fair 2026 sa Borongan City. Yan isa naman nga wanted pagsupa katon PD 1866 o illegal possession of firearms and ammunition arestado han First Eastern Samar Police Mobile Force Company. So amo ini aton headlines sa mga balita han Radyo Pilipinas Borongan. Ngan ba mga kasangkayan magpabilin nga naka-tune in kay ipapahamtag namon aton detalyihan mga balita pagkatapos lahin na pira nga pahinumdom. Good morning, Eastern Visayas! Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Ay, si Ding Dong Dates po ito. Nagsusunod ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine exterior. Tapos kalsada sa tabi ng bundok. Umaga. Tapos malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan. Madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric. Habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, hindi na kita mahal. Pero naisip ni Eric, nabalikan si Pilar. So iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguho ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagguho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. #Tanatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Alright, mga kasangkayan, balik kita ha aton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Sa aton kananpan na Miyerkules nga edisyon, June 17, 2026. Gana yan ang mga oras, kadton ta na aton detalihan mga balita. Ngan unahon ta aton Radyo Pilipinas Sugod. Utro, magandang morning, Miss Dalia. Good morning, Eastern Visayas! Yes, daghang salamat at today's. O again, good morning sa mga nagpaminaw sa ato nga programa karong taknaa. Sa ato mga naguna nga balita, SLSU nagpahigayon og pest control services sa Sugod Campus. Ani ang report ni Ma'am Gemma Destriza. Radyo Pilipinas, report. Yes, Ma'am Gemma. Isip kabahin sa pagpangandam alang sa pag-abli sa academic year 2026-2027, ang Southern Leyte State University Sogod Campus nagpahigay ng pest control services niadtong Hunyo 13 ning tuig 2026 sa mga nagunang academic building sa campus. Gihimo kini aron masiguro nga limpyo, luwas ug angay alang sa pagkat-on ang mga facilities nga pagagamiton sa mga estudyante, magtutudlo, kawani ug uban pang mga stakeholders
sa university sa umaabot nga pagsugod sa klase. Sumala sa administrasyon sa campus, ang pest control usa lamang sa daghan nga mga preparatoryong lakang nga gipatuman sa university aron mapalambo ang kahimsog, kaluwasan o kaadyuhan sa tibok komunidad sa SLSU. Pinaagi niini gilauman nga namugna ang usa ka palibot nga makatampo sa epektibo nga pagkat-on, pagtudlo ug paghatag og kalidad nga serbisyo publiko. Nagpabiling lig-on ang pagpaningkamot sa SLSU sa paghatag og limpyo, luwas ug suportadong campus alang sa tanang miyembro sa komunidad samtang nagpadadyon kini sa iyang misyon sa edukasyon ug pagserbisyo. Balita gikan sa Southern Leyte State University para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, daghang salamat sa imong report, Ma'am Gemma Destriza. Good morning, Eastern Visayas. Ugalang sa mga balitang nahikay, diri sa Dakbayan sa Baybay, 1 copy manuscript submission policy gilunsad sa VSU Baybay. Alang sa mga detalye aniya si Jexter Quizon. Giaprubahan sa Board of Regents ang optimized number for efficient kun 1 copy manuscript submission policy sa Visayas State University kun VSU nga epektibo sugod sa academic year 2025-2026. Ubos sa maong polisiya ang pagkinahanglan sa usa na lamang ka hardbound copy sa thesis, dissertation, capstone project ug uban pang academic manuscript nga isumiti sa mga estudyante inumanan sa electronic copy alang sa digital archiving. Gilauman nga makapaminos kini sa gastuhan sa mga graduating nga mga estudyante nga kaniadto mo gasto og libuan ka pesos alang sa paghimo og daghang hardbound copies. Sumala ni VSU President Dr. Pros IVG Yepes nga ang maong lakang makatabang sa pagpagaan sa pinansyal nga kalisdanan sa mga estudyante maingon man sa ilang pamilya samtang gipadayon gihapon ang kalidad sa edukasyon. Jexter Quizon, DYDCFM, Good Morning, Eastern Visayas. Daghang salamat, Jexter Quizon. Good morning, Eastern Visayas. Mga pamilya nga napitaran sa sunog sa barangay Dagum makarawat sa 15,000 pesos nga ayuda sa detalya den report ni Suset Pretencio. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Makakakarawat sa 15,000 nga bulig pinansyal ang kada pamilya nga naapektuhan sa sunog sa Barangay Dagum, Calbayog City. Ini ang ginpahayag ni Mayor Raymond Uy mahuman makigiistorya sa mga biktima sa sunog kasan Kulop. May hinumduman nga apektado sa sunog ang 27 nga balay ngan dosena nga pamilya mahuman ang insidente sa Mayo 21. Sumala sa gobyerno lokal ang financial assistance magiging dako nga bulig sa mga pamilya nga nawad-an sa panimalay labi na sa pagtikang utro, pag-ayad o pagtukod sa era mga balay. Ginpasiguro ni Mayor Uy nga diri babayaan sa city government ang mga naapektuhan nga residente ngan padayon ang paghatag sa suporta samtang sira na tindog utro tikang sa nahitabo nga sunog. Dugang pa sa alkalde an ayuda diri la para sa temporaryo nga panginahanglan kundi bahin liwat san paningkamot sa syudad nga mabuligan ang mga pamilya nga makabalik sa normal nga panginabuhi. Pinaagi sa nasabi nga ayuda, ginpapakita sa gobyerno lokal ang commitment sini nga umalalay sa mga pamilya nga apektado sa kalamidad ngan masiguro nga may mauukyan sira nga paglaom sa era pagtindog. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Suset sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Balita ti kang PIA Eastern Visayas, kaandam ha Northern Samar ha kalamidad, iging pakita ha 4th Ibabaw Rescue Jamboree. Aden akong report. Gipakita ha Northern Samar ang kaandaman hinikontrang kalamidad, pinaagihan gindumara nga 4th Ibabaw Rescue. Igipakita ha Northern Samar ang kaandaman hinikontrang kalamidad, pinaagihan gindumara nga 4th Ibabaw Rescue Jamboree. Ang Ibabaw Rescue Jamboree ingin pangunahan ng provincial government. Ang Northern Samar pinaagihan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Buligining aktibidad ang mga Disaster Risk Reduction and Management Offices habugos nga probinsya, emergency response teams, uniform personnel ng mga rescue units.
Ang mga responders ingin pailarong hin mahugot nga hands-on training pinaagihin simulated emergencies nga ginpangunahan han Metro Manila Development Authority Elite Response Units nga nan Quezon City DRRMO. Pirahan mga gindumara nga mga trainings amon water search and rescue, high-angle rescue, mass casualty incident management, mountain search and rescue nga nan pagpatuman hin response protocols in labi na panahon nga may ada makaigo nga makusog nga linog nga tsunami. Hausa nga pahayag nagsiring hi Northern Samar Governor Harris Unchuan nga magpapadayon ng provincial government nga ipailarom himpag-agida ang mga emergency response teams kung pangandaman ng mga kalamidad nga makakaigo ha probinsya. Tika nga Philippine Information Agency Eastern Visayas, inihi Steffi Liborios. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balita naman tika nga didiha Radyo Pilipinas sa Borongan. Consultation workshop hapag-update han Protected Area Management Plan gindumara han Department of Environment and Natural Resources 8 didiha Borongan City. Ang detalyihan report tikang kan Engineer Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report. Workshop hapag-updated Protected Area Management Plan para Summer Island Natural Park SINP gindumaran Department of Environment and Natural Resources DNR8 ipinaghan Protected Area Management Office nga pinamumunuan ni Park Operations Superintendent Luna Tumamak nga gimbuhat sa Borongan City Market Function Hall ang Lunes, Hunyo 15. Tinambong hini nga planning workshop adtong mga pinunan mga lokal nga buhatan ng DNR Isla Samar, Planning and Development Coordinators, tourism officers ug agriculture officers tikangan mga buntog syudad sa Samar Island nga may lugar nga sakop hanlupgup ang SINP ug mga representante ang civil society organizations. Tinutok ini nga workshop hapag-update ng 2022 ngadhan 2031 nga Protected Area Management Plan agud na nasabi nga plano inhaom nga makabaton hit mga hulga kapaligiran hit mga panginahanglan hit mga komunidad nganhan pag-ursahan mga pamaagya konserbasyon gamit ang siyensya nga nahisusubay hit pahiluag nga NAIPAS o National Integrated Protected Area System Act o RA 111038. Gimpasilitaran han lokal nga pamunuan ng syudad ng Borongan ang nasabing aktibidad ipidagyan City Environment and Natural Resources Office City Enro nga pinamumunuan ni Forester Chuchito Akla. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat han report Ate Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Sa lugang panato nga kalambuan, maasin na City Mayor, giila isip top performing City Mayor sa Eastern Visayas. Aniya nga tong report. Radyo Pilipinas Report. Nalakip si maasin City Mayor Luz Mercado sa top performing City Mayor sa Tibok Region 8, kinibase sa pinakabag-o nga gipagawas nga Boses ng Bayan Governance Survey sa RP Mission and Development kon RPMD Foundation Incorporated. Sa 7 ka mga city local chief executive sa Eastern Visayas, nakabuot ni Mercado ang 83.5% nga Index of Governance o IOG score, nga gisuportahan sa 83.1% nga trust rating ug 83.9% nga performance rating. Naguna sa adunay taas nga IOG si Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez nga adunay 83.8%, gisundan ni Mercado sa Masin City, dayon ni Mayor Dexter Uy sa Katbalogan nga adunay 82%, Mayor Buying Kari sa Baybay City nga adunay 80%, Tacloban Mayor Alfred Romualdez 77.4%, Calbayog Mayor Monmon Uy 75.7%, ug Borongan City Mayor Diane Agda nga adunay 72.9%. Ang RPMD Index of Governance nag-evaluate sa daghang aspeto sa lokal nga kagamahanan, laki pang epektibo nga liderato, pagdumala sa pondo, paghatag og sosyal nga serbisyo, kalinaw ug kahapsay, pagpalambong sa infrastruktura, kaandam sa kalamidad, pagpanalipod sa kalikupan, digital governance, transparency ug accountability, ug ang pagtubag sa mga panginahanglan sa katawhan. Nasara nga gipahigayon ng survey gikan Abril 1 hangtod Abril 8 ning tuiga. Diging 5,000 ka mga rehistradong botante gikan sa naglain-lain syudad sa Eastern Visayas ang giapil. Balita gikan sa Dakwayan sa Masin. Para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Orit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Atong oras, alas 8:41 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa lain pang balita, VSU magpahigayon og one-stop shop admission sa enrollment karong Hunyo 29.
Magpahigayon ang Visayas State University kun VSU o one-stop shop admissions and enrollment process para sa academic year 2026-2027 gikan sa Hunyo 29 hangtod Hulyo 9 ning kasamtangang tuig isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa universidad nga mapadali og mapahapsay ang proseso sa pagdawat ug pagpalista sa mga bagong estudyante. Mato ni Dr. Joseph E. Padilla, VSU Admissions Officer, gisugdan ang maong sistema tulo ka tuig na ang milabay, isip tubag sa hangyo sa mga estudyante nga himuong masayon, epesyente ug praktikal ang enrollment sa universidad. It started 3 years ago as a response to the mga hangyo no sa ato mga students and coming freshmen nga mapadali. Kaysa una ma'am, medyo ang linya taas, then wala pa bitaw ma'am na put in place ang ato jud nga process. So Dugang pa ni Padilla ang one-stop shop usa ka panagtinabangay sa nakadaiyang opisina sa VSU ubos sa pagdumala sa Office of the Vice President for Student Affairs and Services aron mapadali ang admissions ug enrollment process. Tungod sa kasamtangang upat ka adlaw nga work week nga gipatuman isip kabahin sa energy conservation measures, ang one-stop shop enrollment himuon lamang matag Lunes hangtod Huwebes. Apan gipalugway ang oras sa serbisyo gikan sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 6 sa gabi. So for information, our one-stop shop admissions and enrollment this year, Mamikay, will start karong June 29, that is Monday, up to July 9, that is Thursday. So we are following the 4-day work week schedule. However, the time will be extended. So we will start at 7 a.m. up to 6 p.m. Gipahinumduman usab ni Padilla ang mga incoming freshmen nga kinahanglan una nila makumpleto ang medical examination sa dili pa makahimo og online appointment alang sa enrollment. Ang online appointment system nga gisugdan sa miaging tuig nagtakda og limitadong gidaghanon sa mga estudyanteng ma-accommodate matag adlaw aron malikayan ang pagtaas nga pila. Matag adlaw 360 ka mga estudyante lamang ang dawaton, diin 180 para sa buntag ug 180 alang sa hapon. Ablihan ang online appointment system karong Hunyo 22 ug para lamang kini sa mga nakakumpleto sa pre-enrollment process. Gipasabot usab ni Padilla nga bisan mahuman na ang one-stop shop enrollment, mahimo gihapon nga makapalista ang mga estudyante. Apan ang proseso dili na consolidated sa usa ka venue ug manginahanglan na og pag-adto sa nagkalain-laing opisina aron makumpleto ang mga kinahanglanon. Samtang ang mga estudyanteng nakakumpirma na sa ilang slot, gidasig nga mutambong sa one-stop shop enrollment tungod kay ang dili pagpalista, mahimong musangpot sa forfeiture sa ilang slot nga ihatag ngadto sa sunod nga kwalipikadong aplikante. Gipahibalo usab sa admissions office nga ilunsad na sa sunod semana ang ikaupat ug katapusang batcha sa mga open qualifiers. Kung adunay mabiling bakanting slots, magpadayon ng pagpadala og email notifications ngadto sa ubang kwalipikadong aplikante hangtod sa dili pa magsugod ang klase. Ang klase sa VSU alang sa academic year 2026-2027, opisyal nga magsugod sa Agosto 10 ning kasamtangang tuig. Gidasig ni Padilla ang mga aplikante ug ginikanan nga magbase lamang sa opisyal ug beripikadong impormasyon nga ipagawa sa VSU, pinagi sa opisyal nga Facebook page, admissions Facebook page o website sa universidad. Gikan sa VSU DYDC-FM, Glodic Kayunda, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. 15 minutos antes ng alas 9. Masobra 300 milyones pesos nga bulig ug proyekto igingahin para sa Mapanas Fishery Hub sa detalye. At yung report ni Charmaine Perito Balbas. Radyo Pilipinas Report. Masobra 300 milyones pesos nga kantidad san bulig ug investment ang ginalutaga sa Department of Agriculture para sa bungto San Mapanas sa Northern Samar como parte sa plano nga pauswagon ang lugar como primera nga sentro san agrikultura ug pangisdaan sa Eastern Visayas. Pinakadako nga parte sa suporta mao ang 293 milyones pesos nga insurance coverage para sa mga parauma ug para pangisda para maproteheran sila kontra sa pinsala nga durot san bagyo, pagbaha ug iba pa nga kalamidad. Nag-alutagaluwat ang ahensya san 4.7 milyones pesos nga kantidad san mga seeds, kagamitan ug agricultural inputs. Masobra 2,000 nga mga benepisyaryo luwat ang nakakarawat cash assistance ilarom san Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folks Program. Lakip luwat sa mga nakatalaan nga proyekto ang solar-powered ice plant nga may kapasidad nga 10,000 kilo, mga baluto panpangisda
ug solar-powered cold storage facility para sa isda, karne, ngan utanon. Katuyuanan sini nga mga proyekto nga mapakusog ang produksyon, mapaupay ang panginabuhian ug matagan san mas dako nga oportunidad ang mga parauma ug para pangisda sa mapanas. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat, Charm, sa Rimo Report. Good morning, Eastern Visayas. Para kadugangan niya sumat, tikang PIA Eastern Visayas, 300 million pesos ang kantidad ng programa ng proyekto, iginalutagahan Northern Samar, ade ang detalye. Ginlalaw man ang pag-unha ng sektor han agrikultura han Northern Samar matapos ginanunsyo ni Department of Agriculture Secretary Francisco Kiko Chu Laurel Jr. ang pagbukala sin 300 million pesos nga pondo para hin mga proyekto a probinsya. Haiya pagbisita habungto han Mapanas Northern Samar, iginsumat ni Secretary Laurel nga ang proyekto inusang kaladnganan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ngan buligan ngan umunhan ng kinabuhi han mga parauma ngan mangirisda. Dungan ang pagbisita ng opisyal ang paghatagin ayuda sobra 2,000 nga mga parauma ngan mangirisda ha ilarom ang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFFP. Lakipan mga igipropener nga proyekto ang pagtindogin solar-powered ice plant nga ng paghatagin mga light boats nga ng modular solar-powered cold storage nga pwede ha isda, karne ngan mga utanon. Labotan ka ng DA nga mga proyekto, makantidad naman hin 4.7 million pesos nga farm inputs ang ginhatag ha Northern Samar. Upod gihapon dinhi ang 293 million pesos nga kantidad in agricultural insurance coverage, pinaagi ang Philippine Crop Insurance Corporation 1.2 million pesos nga pondo tika nga Philfida para ang pagpadukwag han industriya han abaka. Nga durudilay nga mga proyekto tika nga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization nga ng Philippine Coconut Authority. Tika nga Philippine Information Agency Eastern Visayas, inihi Steffi Liborius. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang duga nga balita, tikang di Radyo Pilipinas Borongan, sobra 14,000 pesos nga binta na hitala hasyahan nga adlawhan Agri-Fisheries Fair 2026. Ang detalyihan report, tikang Kanpen Pumida. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Butin 14,896 ang kabugusan nga benta hasyahan nga adlawhan Agri-Fisheries Fair 2026 nga formal nga ginabrihan han Hunyo 15 hahamurawon Utilang Park ha syudad han Borongan. Sumalakan Maria Luz Cabo, Senior Agriculturist han City Agriculture Office, ang nasabi nga kantidad amo ni ginbaligyan 14 nga lokal nga exhibitors nga nakikigbahin ha fair. Ang Agri-Fisheries Fair 2026 kabahin ng selebrasyon han ika-19 nga charter anniversary han syudad han Borongan nga nagtutuyo ipakita ngan suportaran ang mga lokal nga produkto han agrikultura samtang nagahatag hinduga nga higayon ha mga parag-uma nga mahibaligyan ira mga produkto. Ang mga iginbabaligi ha fair naglalakipin magkadirudilain nga klasin o tanon nga niba pa nga lokal nga produkto tika nga magkaiba-iba nga barangay han syudad. Lakipliwat ha mga partisipante ang mga benepisyaryo han Dukwag Agrikultura Program. Abre ang trade fair kada adlaw tikang alas 9 han aga tubtub alas 5 hakulop nga dahiton Hunyo 19. Posible liwat nga mapahilawig ini tubtub Hunyo 20 hakatunga lahan adlaw Sumalakan Cabo. Ginaghathan City Agriculture Office ang mga Boronganon ngan mga residente han mga paghigra ni nga bungto nga dumuyog ngan sumuporta. Pinaagyan pagpalitan mga lokal nga produkto base mabuligan an pakabuhian mga parag-uma ngan para pangisda a syudad. Para habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat ang report, Ate Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Sa ato nga katapusan nga balita din sa Southern Leyte, kapin 200,000 pesos gigahin nga premyo sa ipahigayon nga Inter-Barangay Basketball Tournament sa lungsod sa Silago. Haniya ang report ni Aljun Malot. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Andam na ang lokal nga panggamhanan sa Silagos, Southern Leyte sa pagpahigayon sa Inter-Barangay Basketball Tournament karong Hulyo 16 hangtod 22 ni tuiga. Naaseran ngang maong kalihukan kabahin sa selebrasyon sa kapistahan sa lungsod. Gipasabot sa lokal nga panggamhanan sa Silago nga nasa kapin 200,000 pesos nga premyo ang naghuwat alang sa mga mananaog sa mong torneo.
Makakadawat ang watigbabaw nga kampiyon og 80,000 pesos og tropeyo, samtang 60,000 pesos og tropeyo alang sa second placer. Makakauli usab og 40,000 pesos og tropeyo ang third placer og 20,000 pesos og tropeyo alang sa fourth placer. Dugang pa, pasidunggan usab og 3,000 pesos ang ilhong MVP local, 5,000 pesos alang sa MVP import ug 3,000 pesos alang sa best news. Gitakdang deadline sa pagkumpirma sa partisipasyon sa mga team karong Hulyo 3 ning tuiga. Ginauman sa lokal nga panggamhanan nga ang mga torneo dili lamang makahatag og kalingawan atol sa piyesta kundi dili makapaligon usab sa paghius sa sportsmanship og himsog nga kompetisyon tali sa mga barangay sa Silago. Balita gikan sa lungsod sa Silago para sa Bagong Pilipinas, Alzon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, daghang salamat sa imong report, Sir Aljon Malot. Good morning, Eastern Visayas. Og mao katong partisipasyon sa DYDC FM 104.7 ng atong tulamonon ang Good Morning Eastern Visayas sa ngalan sa mong station manager nga si Dr. Cristina Gabrillo, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Glody Kayunda ug hangtod sa sunod nga gayon sa parehong oras sa istasyon. Good morning, Eastern Visayas. 7 minutos antes de las 9, Community Health Caravan gindumara sa San Jorge, Samar sa detalye na balik si Suset Pretencio. Radyo Pilipinas, report. Manilampuson nga gindumara sa Provincial Health Office Samar, kaupod ang Rural Health Unit sa San Jorge, ang Community Health Caravan sa San Jorge Municipal Covered Court ka San Kulop. Gintambungan ang aktibidad sa mga barangay health workers, mga kaganak ng community leaders. Tumong san caravan nga mapahilawig ang health awareness nga mapakusog ang partisipasyon san komunidad sa paglikay san mga sakit ngan pag-ataman san kahimsog san pamilya. Durante san aktibidad, ginhisgot ang mahitungod sa dengue fever awareness, TB prevention, health promotion, proper nutrition ngan antimicrobial resistance. Ginhatagan doon sa mga health worker ang importansya sa pagpabilin nga limpyo ang palibot, temprano nga pagkonsulta kung may sintomas san sakit, pagkaon san masustansya, ngan sakto nga paggamit san antibiotics. Sumala san PHO Samar ngan RHU San Jorge, importante ang kooperasyon san kada pamilya ngan barangay, basi malikyan ang mga sakit ngan mapakusog ang kahimsog san komunidad. Pinaagi san Community Health Caravan, padayon nga ginpapahirani san lokal nga health sector ang impormasyon ngan serbisyo para sa mas malibsog, taluwas ngan madasig nga San Jorge. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suset sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Samtang dugang nga balita tikang di Radyo Pilipinas Borongan usa naman nga wanted nga tao hapag supak han Presidential Decree 1866 o illegal possession of firearms and ammunitions arestado han First Eastern Samar Police Mobile Force Company. Ang detalyehan report tikang Kandayan Kamplon. Radyo Pilipinas, report. Arestado ni isang wanted person at kaso nga illegal possession of firearms and ammunition sa gimbuhat ng operasyon hantong Lunes nga adlaw Hunyo 15 to 2026 sa Barangay del Remedio Staff Eastern Samar. Ang arestado niyong kilala nga alias Erning, lalaki 57 anyos, ngan residente ng Barangay Agsam, Oras Eastern Samar. Naging malang puso ng pag-aresto, pinaagan gintirigog mo perasan kapulisan hapangunahan First Eastern Samar Provincial Mobile Force Company or First TSPMFC. Eastern Samar Police Provincial Office nga pinaunahan ni Police Major Marvel Diaz, officer in charge ng sabing unit. Kabakyangan Provincial Intelligence Unit, Taft Municipal Police Station nganhan 801st Maneuver Company. Di naresto na akusado pinaagin warrant of arrest to na February 24, 1998 para pagsupak kay Presidential Decree number 1866 or illegal possession of firearms and ammunitions. Hailiromhan CC number 95-57 nga gin-issue ni Honorable Cesio Lorenzo Sr., Acting Presiding Judge of Regional Trial Court 8, Judicial Region Branch 5, Oras Eastern Samar. Ngan may ginrekomendar nga piyansa kantidad 25,000 pesos. Ang aresto indayon gindaraha First Eastern Samar Provincial Mobile Force Company Headquarters para hingkaangayan nga disposisyon.
Para Habagang Pilipinas, Dian Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang nga salamat han imo report Dayan Camplon. Good morning, Eastern Visayas. Sa itong oras, 3 minutos sa dili pa mag-alas 9 sa buntag. Bueno, ati days, Ma'am Steffi, Sir Jean, Sir Glody. Mauna kami, temporaryong manamilit. Daghang salamat sa inyong pag-uban ka nato karong buntaga. Sa ngalan sa itong station manager, Sir Dindo Alaras. Kini inyong alagad sa kahanginan, Dalia Abiara Oret. Daghang salamat sab sa mga nagkontribuer sa ilang balita. Sir Aljon Malot, Ma'am Gemma Destriza. Yun man, daghang salamat sab sa tukauban sa Master Control Engineer Nuki Parado. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yan sa ngaran sa nakaupod ko sa control, si Ray Sano, o amon mga OJT technicians, tiga sa NWSSU. Alexander Wayne, Francisco Mark, Angelo Tayab, Brenda Fortuna, and Angel May del Rosario. Ini yan iyo nakaupod. Jean Navilon, salamat. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Tikang naman didiha PIA Eastern Visayas, amo aton kabugusan ng amon mga balita nga nahikay. Damo nga salamat ha aton mga nakaupo dyan nga aga, Miss Daisy, Miss Dahlia, Sir Glody, and Sir Jean. Nga na aton mga mamaratitik nga iba-iba nga parte ng Eastern Visayas. Hangaran ng amon Regional Head, Sir Rian Arinto, ako naman ni Steffi Liborios, nagsisiring, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. So bueno mga kasangkayan din nagtatapos sa natin pa na Miyerkules nga edisyon ng Taramdan Good Morning Eastern Visayas. June 17, 2026 nga nagpapasalamat kita aton naging kasubong naton sa pagbabalita. Radyo Pilipinas, Sugod Southern Leyte. Thank you Miss Dalia Abiera Oret Twill and Divide DC. Thank you so much Mr. Glody Kayonda, Radyo Pilipinas Calbayog. Da mga salamat ESMG Navilon nga Philippine Information Agency. Thank you, Ms. Steffi Libarios. Ganti kang naman din Radyo Pilipinas Borongan. Supervision ito na amon Station Manager at Ruth Rivera Abunda. Kaupod ko ito na amon Admin Officer Kuya Razel Bobe Rubin. Chief Tech Joy Policarpio nga nakon mga naging ka-partner didi. Hira Engineers Mark Gagwa and Engineer Alquin Baldonido. So ini naman ni Daisy Lalosa Bilizar. Nagpapasalamat ngayon gihapon kitahan na bugos nga production team. At Ipin Pumida, Engineer Kaberia ng Dayan Camplon. Again, ini Daisy Lalosa Bilizar. Nasa rin nga damo nga salamat ang pakigusa. Ngan otro nangungumbida. Haaton pa na huibis nga edisyon. Hataramdan good morning Eastern Visayas para buwas nga adlaw. Hapariho nga oras nga na istasyon. Again, thank you. Magandang morning and good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75